kagustuhan nga ng Vice Presidente na lahat ng administrasyon ay imbestigahan. Walang taya. Ibig sabihin walang pagdidiskitahan. Lahat na lang pero yun na nga. So tingnan natin after mag-cover ni Arles de los Santos sa ICI kanina kung ang posible ba na lahat ng administrasyon talagang maimbestigahan. Kung merong mga umuurong na gusto sanang maging state witness. Tulad po ng mga Diskaya. So, kamusta dyan, Arles? Magandang gabi, Jovi, Chiki at Mase. Nandito pa rin tayo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Taguig, kung saan nga sa ikatlo at maaaring ang huling pagkakataon ay dumating nga ang mag-asawang kontraktor na sina Pacifico Curly at Sara Diskaya dito sa ICI sa Taguig. Alam nyo, sa pagdating ni Curly Diskaya, wala tayong problema Kasi kapag dumating siya, nandyan ang kanyang security group, may mga blinker, papasok na agad siya dito sa ICI. Pero itong si Sara Diskaya, medyo nagpaikot-ikot ang kanyang convoy at medyo may naganap na habulan dito. Nabalitaan pa nga natin na lumipat siya ng sasakyan bago tuluyang pumasok dito sa loob ng ICI. At nabilang na nga natin kung ilan ang inisyal na labasan at pasukan dito. Nasa 6 na mga entry at exit points dito dahil yan sa paghabol natin kay Sara Diskaya kanina na hindi natin maintindihan kung umiiwas nga ba o ilag sa media. Sa kanilang pagdinig, Jovi, Chiki at Mase, tumagal ito ng 1 oras kung saan nga kinumpirma ni Executive Director ng ICI na si Brian Kit-Hosaka na hindi na makikipagtulungan itong mag-asawang kontraktor na Diskaya sa isinasagawang investigasyon ng ICI. Tama yung nabanggit ninyo na sa pagsisimula kasi ng investigasyon ng ICI sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan, umaasa raw itong mag-asawa na ito na mapapasama sila sa mga state witness kung makikipagtulungan sila sa komisyon. Pero katulad ng naiulat natin kagabi sa isang panayam kay dating DPWH Secretary Babe Singson, kung saan sinabi niya nga nang tinanong kung mayroon ba maaari maging state witness sa mga personalidad na nadadawit sa maanumalyang flood control projects, maalala natin na ang tugon dito ni Singson ay wala raw siya na nakikita na personalidad na maaaring maging state witness dahil kagaya ng mga Diskaya, itong sina Alcantara at sina Hernandez at Mendoza ay mga principal players. Hindi raw sila yung mga least guilty dito. Kaya ayon sa mga Diskaya kanina, ay isa ito sa mga dahilan kung bakit sila umurong na sa pakikipagtulungan sa ICI dahil siguro hindi na rin nila ine-expect na magiging state witness sila dahil nga ito ang kanilang inaasahan. Kaya naman sa mga nakaraang balita, nagsabi itong abogado niya na nag-tell all na daw ang mga Diskaya pero tila hindi na yan ang mangyayari ngayon. Pero kasi hindi natin makukumpirma, Jovi, Chiki at Mase, kung ngayong araw nga ba ang huling pagkakataon na makikita natin dito ang mga Diskaya dahil 10 taon, nakaraang 10 taon ang iimbestigahan ng komisyon at nabalitaan natin, nakita natin na hindi lamang mga flood control projects na uuna itong mga Diskaya, kundi mayroong din mga balita na lumalabas na pati sa mga building ay meron silang kinalaman. So ititignan natin sa development ng mga ito kung muli nga bang ipapatawag pa ang mga Diskaya. Pero ayon kay Hosaka, hindi raw nito mapapahina o mapipilayan ang isinasagawang investigasyon ng ICI dahil yung mga testimonya na inaibigay ng ICI at ng iba pang mga personalidad na may kinalaman dito sa iskandalo na ito ay maaaring sapat na daw at pagtagpi-tagpiin para nga mabuo ang mga kaso na maaaring irekomenda sa ombudsman na ifa-file naman sa Sandigan Bayan. Alam mo, hindi ko alam kung tama yung word na arrogance para sa mga Diskaya, but I don't understand kung bakit ganun yung thinking na kapag tinel all mo, lusot ka na doon sa kasalanan na obviously kasabwat ka sa pagnanakaw. Bakit saan sila humuhugot ng lakas ng loob? Kanina, Mase, ayan ang sana gusto natin na makuha na panayam sa mga Diskaya pero naging mailap ito sa media, pati ang kanilang abogado na si Samaniego, kung di tayo nagkakamali, ang dami kasing nangyari dito, hindi rin siya nagbigay ng komento kung ano nga ba ang nangyari sa pagdinig dito sa loob. Bukod na lamang noong kinumpirma nga ni Hosaka na umatras na sa pakikipagtulungan sa ICI itong mag-asawang Curly at Sara Diskaya.
Arles, meron bang update kung sa next hearing nila, kung merong mga iba pang mga personalities na aasahan nating dadalo dyan, or at least yung mga in-invite? Actually, kasama, Chiki, no, sa mga inibitahan ngayong araw, itong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na sa ikalawang pagkakataon na ngayong linggo ay hindi umattend sa pagdinig ng ICI. Ayon sa kanyang abogado, ay nagbigay ito ng medical certificate at sinasabi na meron nga itong karamdaman. Mayroon daw sakit, parang flu ata related. No? Kaya hindi daw ito maka-attend, pero sa mga paparating na pagdinig pa ng ICI ay makakasama na daw ito. Bukod pa dyan, bukas ay magkakaroon din ng meeting itong ICI kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan at ang mga grupo para nga mas mapabilis pa ang investigasyon at ang pag-ungkat sa mga maanomalyang flood control projects na ito. At ngayong araw din ay naglabas nga itong ICI ng bagong lookout bulletin order para sa iba pang mga personalidad na may kinalaman daw dito sa maanomalyang flood control scandal na ito. Okay. So, Arles, ang ibig sabihin, balik lang ako sa mga diskaya, ibig sabihin, dahil hindi na sila willing makipag-cooperate, dire-diretso na, mas malaki yung chances na dire-diretso yung recommendation ng ICI sa Ombudsman at DOJ na isang pa sa kanila yung posibleng pinakamabigat na kaso. Ganun ang mangyayari. Posible yan, Maseno, pero kung maaalala din natin, nitong nakaraang linggo, kahit ang DOJ ay tila nauubos na rin ang pasensya sa mga diskaya at hindi pa daw ito nagte-tell all sa kanilang lahat ng nalalaman sa flood control project scandal na ito. At maaari nga daw sa susunod na 2 linggo ay maghahain na ito ng kaso sa mga diskaya o sa iba pang mga personalidad na maaaring nauugnay dito. Bukod pa dyan, Maseno, nakita natin na kahit ang ombudsman, si Miko Clavano, ay sinasabi na misguided itong mga diskaya. At ang tanging paraan lamang daw kung nais nga makatulong nitong mga diskaya at gumaan-gaan ang kanilang pakikipagtulungan o itong pagkakasangkot rather sa iskandalo na ito ay ang kanilang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa pamahalaan. Pero malaking tanong kung paano pa nga ba mangyayari yan ngayon na umatras na itong mga diskaya sa pakikipagtulungan sa ICI. Anong kaso, Arles, or mga kaso ang posibleng i-file against dito sa mga diskaya, kung sakali? Sa ngayon, wala pa tayong kumpirmasyon, Chiki, kung ano yung mga kaso, pero ang ating Philippine Competition Commission ay inaaral na ang posibilidad na bid rigging nga kasama itong siyam na mga kumpanya ng mga diskaya at ayon nga sa spokesperson na to na si Aguinaldo ay mas mabilis daw ang magiging proseso nila dito dahil kumpara sa ibang mga hukuman ng ating bansa, mas maliit yung espasyo na ginagalawan ng mga bidders natin dito sa bansa sa iba't ibang mga programa natin at mga proyekto. So sa ganoong paraan daw ay makikita nga kung maaaring meron ba kinalaman at posible ba itong mga diskaya na may kinalaman sa bid rigging na ito. At saka bigyan din natin, Arles, di ba, yung significance nung kaso sa PCC kasi sila yung magsasabi na soli nyo tong pera na to. Yeah. Di ba? Okay. Thank you, Arles, for that report. Maraming salamat. Salamat, Arles! Before tayo mag-move on to other topics, alam ko merong reaksyon ang Ombudsman's Office tungkol sa mga diskaya. Tama ba? May graphics tayo na babasahin ni Chiki pagka nakita niya na. Kasi malayo sa akin yung monitor. Pero parang meron yatang sinabi si Yusek Lavano. Hindi na Yusek, Assistant Ombudsman. Yan. Kaya Clavano. nagbabay na siya sa DOJ. Nakita ko yung mga pictures. Dahil siya ngayon ay Assistant Ombudsman na po, si Ginoong Miko Clavano. Anong sinabi nga, Chiki? Right-hand man talaga ni Boying Remulla. Sabi ni Miko Clavano, mga kapatid, na Assistant Ombudsman na nga, they are misguided. Cooperation with the government is their only option right now. It will serve the public's interest as well. Kaya arrogance yung naiisip kong term eh. Ako Kasi nga, Gumption Gumption. Ay, Gumption talaga. Gumption. Kasi parang feeling ko, bakit? Yeah. Binibigyan ka na ng chance na kung obviously merong mga mali na nangyayari, binibigyan ka ng chance na kahit papaano ay makagawa ng tama, bakit mo tinatanggihan? Yeah. Tsaka bakit parang parang meron pang mga mga kondisyon. So walang full nasa remorse. sitwasyon na kayo na na no-win situation na kayo Yeah. pero meron pang ganyan.